Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Taong 1990. Aminado si Carla na naaawa siya kay Mang Ricardo habang pinagmamasdan nitong binabato ng mga bata sa kalye. Ginagawang katatawanan, binabastos, at halos lahat na lang ng masasamang salita ay ipinupukol na ng mga bata sa kawawang lalaki. Pauwi siya noon galing sa trabaho nang hindi sinasadyang makita ni Carla ang tatlong kabataan na dinuduraan ang kaawa-awang mama na nakayuko sa gilid ng kalsada. Alam niyang palaboy ito. Walang bahay at walang pamilya. Biglang may kumurot sa puso ni Carla ni hindi man lang nag-abalang saway ng lalaki ang tatlong batang nambabastos sa kanya. Sa tingin ni Carla, magkasing edad lamang ang kanyang ama at si Mang Ricardo. Iyon nga lamang, namayapa na ang kanyang ama. Hindi na siya nakatiis at nilapitan niya ang tatlong bata at sinuway. Alam niyo bang masama ang nambabastos na nakatatanda? Baka gusto niyang makulong. Inis niyang saad na ikinatakbo kaagad ng mga bulinggit. Kilala niya ang mga ito. Ang isa rito ay nakababatang kapatid ng kilalang siga sa kanilang lugar na si Nestor. Dinilaan lamang siya ng mga bata at saka nag-unahan na sa pagtakbo. Napailing na lamang si Carla kay babastos na ng mga kabataan ngayon. Palibhasa, ito na ang itinuturo ng mga magulang ngayon. Hindi naman nila lahat, pero karamihan sa kanila. Sa lugar na kagaya ng kinabibilangan niya, kung saan siya nakatira, mabibilang na lamang sa daliri ang mga batang matitino at may magulang na tinuturuan ng magagandang asal. Hindi sa nagmamalaki si Carla, ngunit nung siya ay nasa edad kagaya ng mga batang iyon, isang titik lang ng kanyang mga magulang, alam na niya kung galit ba ang mga to o hindi. Kaya naman napapailing na lamang siya sa mga bata ngayon na kahit singhalan mo pa, igaganti pa ng matinis at nakakainsultong halakak. Matapos suway ni Carla, ay nginitian niya si Mang Ricardo na nakatingin din sa kanya. Lumapit siya rito at inabutan ng 100 piso ang lalaki. Mang Ricardo, ibili niyo po ng pagkain, sabi ni Carla. Ngunit nagulat siya nang hindi tanggapin ng matanda ang pera sa kanya. Hindi ko din naman maibibili yan, iha. Sinubukan ko nang bumili sa karenderya pero kinuha lang nila ang pera. Pero hindi ako pinagbilhan. Baka raw kasi ninakaw ko yung pera. Kaya itago mo na lamang yan. Maraming salamat na lamang sa iyong kabutihan, sagot ng matandang lalaki. Kung kaya't mas lalong naawa si Carla kay Mang Ricardo. Lumingon siya sa paligid at namataan ang isang kainan. Pinatayo ni Carla ang lalaki. Kung ganun po, sabay na lang po tayong kumain. Magalang pa ding wika ng dalaga at inakay patayo ang lalaki. Nagtinginan sa kanya ang mga taong nagdadaan. Nang makita, nakasama ni Carla ang isang matandang pulubi.
Pero walang pakialam si Carla at naghanap pa ng pwestong mauupuan nila. "Dito lang po muna kayo ha. Bibili lang ako ng pagkain natin," sabi pa ni Carla. At hindi na hinintay pa ang reaksyon ng matanda. Basta kaagad na siyang pumunta sa bilihan ng pagkain. Inasikaso niya si Mang Ricardo sa kabila ng mamatang tingin sa kanya ng mga tao sa loob ng kainan. Para sa kanya, hindi mahalaga ang kung ano man ang katayuan sa buhay ng isang tao. Basta't buong puso kang tumutulong. Naaalala ni Carla sa matanda ang yumao niyang ama na namatay noong mga panong hindi pa niya kayang suportahan ang lahat ng pangailangan nito. "Kahit makabawi lang ako sa pagkukulang ko kay tatay, sa pamamagitan ng pagtulong ko kay Mang Ricardo," sa isip-isip ni Carla. Matapos kumain, inabutan pa niya ng tinapay at maiinom ang matanda bago umuwi sa kanyang bahay. Alam niyang makakatulog siya ng maayos dahil tila may isang parte sa kanyang buhay ang kusang nabuo. Muling nagdaan ng mga araw. Palagi niyang nakikita si Mang Ricardo sa nakasanayan niyang pwesto, nakaupo at nakatingin sa kawalan. Hindi tiyak ni Carla kung ano ang nasa isip ng lalaki. Basta lang, naiinis siya kapag nakikitang binabastos ng mga bata ang matandang lalaki. Bumababa siya sa kanyang kotse para sawayin ang mga ito. Muling sasakay at bibili ng pagkain ng matanda. Paulit-ulit yun hanggang sa makarating sa kaalaman ni Nestor ang ginagawa ng dalaga. Hindi nagustuhan ni Nestor ang pagsaway nito sa kanyang nakababatang kapatid. Dahil siya ang dapat katakutan ng mga ito at hindi ang basta kung sino na lamang. Kaya naman isang plano ang nabuo sa isipan ni Nestor at yun na yung takutin ang dalaga. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga katropa na takutin ang dalaga. Kagaya ng ginawa nitong pananakot sa kanyang kapatid na ikukulong umano ito. Isang gabi, nasa kahimbingan na sa pagtulog si Carla nang isang anino ang patalilis na dumaan sa kanyang tarangkahan. Mabilis ngunit maingat itong pumasok sa loob ng kanyang bakuran. Masama ang balak nito sa dalaga dahil balak nitong akyatin ang kanyang tahanan. Nagtagumpay sa pagpasok sa salas yung lalaki gamit ang alambre na ipinangkakalikot nito sa mga kandado. Abala siya sa paghahanap ng silid ng dalaga nang may itim na pusang lumundag mula sa kanyang ulunan. Sinubukan itong itaboy ng lalaki, ngunit mas naging mabagsik pa ang pusa. Palihim nang napamuring lalaki dahil hanggat maaari ay ayaw niyang makalikha ng ingay at baka magising ang tao sa bahay niyon. Halos hindi humihingang muli siyang lumabas papunta sa bakuran at binato sa madamong bahagi ang pusa. Mas lalong umangil ang pusa at humuni ng nakakangilo. Narindi ang lalaki at hinugot ang dala niyang kutsilyo para daluhungin ang pusa. Ngunit ganun na lang ang labis niyang pagkagulat nang makitang basta na lamang nagbago ang anyo ng pusa at naging isang nakahihindik na nilalang. Para itong isang aswang. Hindi na binigyan ng nilalang ng pagkakataong makapagsalita ang lalaki. Basta na lamang niyang ginilitan ang liig nito gamit ang matatalas na kuko at sinipsip ang pagsirit ng dugo nito. Halos lumuwa ang mga mata ng lalaki nang sairin ng nilalang ang kanyang dugo. Kasunod nun ay binutas pa ang kanyang dibdib. Hindi pa nakontento ang nilalang.
Dinukot pa niya ang mga laman loob nito at nilantakan hanggang sa maubos ang laman loob nito. Pagkatapos ay lumingon-lingon ang nilalang sa paligid at saka hinila sa paa ang lalaki at dinala sa madilim na parte na siya lang ang tanging nakakaalam. Lingid sa kaalaman ng nilalang na yun, kanina pa pala nakasilip sa bintana si Carla. Nanginginig sa takot ang dalaga habang inaalala kung bakit at papaano dinispatya ng nilalang ang lalaking nagbalak ng masama sa kanila. Pakiwari ni Carla, inatuyuan siya ng laway sa labis na takot. Ni hindi niya magawang makapagsalita sa pangambang baka marinig siya ng nilalang at balikan siya nito. Hindi niya alam kung ano ang sadya ng lalaki sa kanyang bahay, pero nakikilala niya to. Yung lalaki na yun ay ang katropa ni Nestor. Tila nalalantang gulay na ipinilit ni Carla ang kanyang sarili para makatayo. Hindi niya alam kung bakit at kung paano nakarating ang aswang sa loob ng kanyang bahay. Pero kahit papano, ay lihim siya nagpapasalamat dito dahil nailigtas nito ang buhay niya laban sa mga masasamang loob. Ang pang-aakyat sa bahay ni Carla ay naulit pa, hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Ngunit lahat ng nagtangkang sakta ng dalaga ay hindi nagtagumpay. Maging sina Nestor ay hindi alam kung nasaan na ang mga katropa niyang inutusan niya para takutin ang dalaga. Dahil halos lahat sila ay hindi na natagpuan pa. Hindi niya alam kung buhay pa ba o patay na ang mga kalalakihang ito. Kung kaya't isang ideya ang pumasok sa isipan ni Nestor. Lahat kasi ng pagkawala ay nangyari sa loob ng bahay ng dalaga. Kung kaya't naisip niyang abangan ng babae sa kalsada. Total palagi namang nagsusumbong ang kanyang kapatid na pinagagalitan umano ni Carla sa tuwing binabato niya si Mang Ricardo. Itinaon niyon ni Nestor. Isang gabi ng Sabado, natsyempohan niya na naglalakad lamang si Carla. Nag-aabang na sa kalsada si Nestor kasama ang tatlo niyang kabarkada. Kapag ganyang may aabangan na sila, maaga pa lamang nagsisipasukan na ang mga residente sa kanilang bahay. Ganyan kabagsik si Nestor sa kanilang lugar. Tiyak na ng mga residente na may sasaktan na naman ang grupo nila Nestor. Kung kaya't para hindi sila madamay, mas minabuti nilang manatili sa kanilang mga tahanan. Samantala, walang kaalam-alam si Carla sa maaari niyang sapitin oras na magtagpo ang landas nila ni Nestor. Wala siyang kaalam-alam sa kung anuman ang maaaring mangyari kung kaya't kampanting naglalakad si Carla pauwi. Hanggang sa mapadaan siya sa madilim na bahagi. Tahimik ang bahaging ito ng iskinitang yun. Huli na nung malaman niya ang masamang balak ng lalaki nang makarinig siya ng sipon mula sa unahan kung saan may naninigaryong lalaki. Nakilala ito ni Carla. Si Nestor ang nag-aabang. Malisyoso ang tingin nito sa kanya. Kaya naman napaatras na si Carla at binalak na bumalik na lamang sa kanyang dinaanan. Ngunit gayon na lamang ang kabog ng kanyang dibdib nang humarang din sa kanyang likuran ang tatlo pa sa mga kabarkada ni Nestor. Pawang malaswa ang tinging ipinupukol nito sa dalaga.
dahilan upang makadama si Carla ng kilabot. Ganun pa man ay hindi pinahalata ni Carla sa mga lalaki ang kanyang nararamdaman. Kaswal pa din na naglakad si Carla at hindi pinansin ang walang kwentang pagbati sa kanya ni Nestor. Mas binilisan niya ang paglalakad. Pero napasigaw siya ng hablutin bigla ng lalaki ang kanyang braso. Hindi pa nga ako nakakapagsalita. Nilagpasan mo na ako. Iinsulto mo ba ako, bae? Sabi ni Nestor sa seryosong tinig. Mas lalong nanginig si Carla. Dati na niyang kilala si Nestor at marami na siyang naririnig tungkol sa mga kabalastugang ginawa ng lalaki. Naroong may pinatay na ito, binugbog at ginahasa. Napalunok si Carla at ipiniksi ang kanyang braso. Nagpupumiglas at nagtatangkang makawala sa pagkakahawak at madidinig din ito sa tili ng dalaga. Tinangka niyang alisin ang kamay ng lalaki sa kanyang braso. Ngunit tila naging magnet ito at ayaw nang matanggal dun. Ngumisi ng nakakaloko si Nestor. Saka hinapit ang bewang ni Carla palapit sa kanya. Amoy na amoy naman ni Carla ang upos na sigarilyo at amoy chika mula sa bibig ng lalaki. Kaya lalong nabahala ang dalaga. Bitiwan mo ako! Sigaw ni Carla. Ngunit humahalakhak lamang ang lalaki at inungusan siya. Sa tingin mo ba makikinig ako sa sinasabi mo? Sabi ni Nestor. At basta na lamang binuhat ng lalaki papunta sa talahiban si Carla. Nagsisisigaw si Carla. Ngunit walang sino man ang nagtangkang tumulong sa kanya. Tikom ang bibig ng kanilang mga kapitbahay at kalugar. Napahiyaw ang dalaga nang punitin ni Nestor ang kanyang palda at napasipol. Wow! Ang puti ng hita, pre! Tila asong nauulol nitong wika, sabay sibasib ng halik sa liig ng dalaga. Walang nagawa ang dalaga kung di ang mag-iiyak hanggang sa magsisisigaw. Hinihingal na si Carla sa kakapanlaban, ngunit alam niyang babae lamang siya at walang sapat na lakas para maipagtanggol ang sarili laban sa mga kalalakihan. Malapit na siyang mahubaran dahil nagawa ng punitin ng 4 na kalalakihan ang kanyang bestida. Nang bigla na lamang may dumating na isang kulay itim na pusa na naglikha ng labis na ingay at galit na parang isang mabangis na hayop. Tinawanan lamang ito ng isa sa 4 na lalaking may hawak sa binti ni Carla. Nang biglang umangil ang pusa at dinaluhong ang lalaki. Nagkagulo silang 4 nang sa pagbagsak ng pusa sa lalaki ay naging isa itong nakahihindik na nilalang. Gulat, takot at panghihilakbot ang nadama ni Nestor nang makita kung paano nilantakan ng nilalang na yun ang kanilang kasama. Sinamantala ito ni Carla at dali-daling bumangon, sabay hablot sa kanyang napunit na bestida. Batid ni Carla na ang nilalang na sumugod sa kalalakihan ay ang pusang palaging nakabantay sa kanya sa bahay. Alam niya na hindi ito isang normal na hayop lamang. Kitang-kita ni Carla kung paano humaba ang dila ng nilalang na yun at saka pumulupot sa leeg ng isa pang kasama ni Nestor. Kitang-kita niya ang paglapa ng pusa sa lalaki. Kahit pa nagtangkang manlaban sa kanyang buhay ang lalaki, mas lalong naging mabagsik at mabangis ang pusa.
na parang isa itong napakabangis na hayop. Si Nestor naman at ang ika-4 na lalaking kasama niya ay nagbalak tumakbo. Ngunit bago pa man sila nakakilos, bigla na lamang tinalunan at sinakmal ng nilalang na to gamit ang mahahabang pangil at matutulis na kuko, at saka ibinalibag sa semento. Saglit na nahilo si Nestor, ngunit binalak na naman nitong kumaripas ng takbo. Ngunit masyadong mabilis ang nilalang na yun at naabutan siya ng nilalang, at tinagpas lamang ng nilalang na yun sa pamamagitan ng isang bigwas gamit ang matatalas nitong kuko. Bumulwak ang dugo mula sa leeg ni Nestor, dahilan na kahit sa pagsigaw nito ay hindi na nito magawa pa. Nais magsisisigaw sa takot ni Carla, ngunit nangangamba naman siya na baka mapagdiskitahan siya ng aswang. Nasaksihan niya kung paano tila hayop na kinatay ng nilalang na yun ang mga lalaki at maging si Nestor mismo, hanggang sa tuluyan na bawian ng buhay ang mga ito. Ni hindi man lamang nabigyan ng pagkakataon ang mga ito para makasigaw, kung kaya't walang kaalam-alam ang mga residente kung sino ang kanilang biktima sana at kung sino ang pumatay kina Nestor. Bukod tanging si Carla lamang ang saksi. Tulala ang babae sa mga nagdaang araw. Hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan, dahil nung gabing pinatay sina Nestor ay sa hindi niya sinasadya ay nasundan niya ang nilalang. Nakita niya nagbago ito ng anyo. Isang bulto na alam niyang pamilyar sa kanya. Nais niyang tanungin ng lalaki kung bakit at paano nito nagawang itago ang tunay na katauhan nito. Ilang beses nang tinangkang lapitan ni Carla ang lalaki, ngunit natatakot siyang malaman ang isasagot nito. Salip, ilihim na lamang na nagpasalamat si Carla. Sa panahong kailangan niya ng tulong, kusang dumarating ang nilalang na palaging nagliligtas sa kanya. Masaya si Carla na kahit papano meron siyang tagapagligtas. Sa ngayon may asawa at anak na si Carla, ngunit hindi pa rin niya makakalimutan ang mabuting nilalang na tumulong sa kanya upang mailigtas siya sa tiyak na kapahamakan. Habang kinukwento ni Carla sa isang kaibigan ang karanasan niyang ito, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi niya mararating ang edad na meron siya ngayon kung hindi dahil sa isang matanda na minsan na itinuring niyang kanyang parang ama. Salamat kay Mang Ricardo.